Hi mga mi! Welcome back sa ating page. As you can see mga mi, yan na nga yung sticker na nagawa ko. And for today's video mga mi, ay isi-share ko lang din kung paano ko yan ginawa. Akala kasi ng iba mga mi ay printer na nga yung ginamit ko dun sa reels ko. Pero hindi mga mi, Canon PIXMA TS207 mga mi yung ginamit kong printer. Ito nga yun mga mi, hindi siya pigment ink, dye ink lang yan. Alam naman natin mga mi na kapag pigment ink ay medyo matagal nga at hindi masyadong nakukupas. Pero kapag dye ink mga mi ay madaling ang kumupas kapag nagprint tayo. Dito mga mi is sa photo paper lang din naman. Pero kapag sa ordinaryong papel is okay na siya. Maganda na yung print nito. Hindi din siya ginagamitan ng cellphone mga mi. Kailangan din natin ng laptop. Ito yung tinutukoy kong laminator mga mi, hindi siya printer. At dahil nga can't afford pa naman natin yung mga printer na medyo mahal, yung mga pigment ink. Bumili lang talaga ako ng printer na ganyan mga mi, medyo mura lang talaga yan. Pang personal use lang din kasi. Alam nyo ba mga mi, yung printer ko is katas nga ng graduation noong 2024 na nagbenta tayo ng mga garlands at mga bouquets natin. Yung laptop naman na gamit ko mga mi is sa anak ko yon. Syempre hindi ako nag-invest muna mga mi kapag hindi ko rin naman araw-araw gagamitin. Iram na lang muna tayo, 'di ba? At ito na nga yung nakita nyo sa reels ko mga mi. Laminator nga po ito mga mi, hindi printer. Naglagay kasi ako ng phototop mga mi. Ganitong phototop nga yung gamit ko mga mi, Yasen cold laminating film yung tawag. Hindi tataas ng 100 ito mga mi, 20 pieces na nga siya. Sticker to the plastic mga mi na ipapatong nga natin dun sa ipiprint nating sticker natin. Yung ginamit ko dun mga mi is sticker talaga. Diyan ko rin nabili dyan mga mi sa Yasen. Kapag personal use nga lang din mga mi ay okay na sa akin yung mga ganito, yung ako na nga yung gagawa. Masyadong matrabaho nga kasi mga mi kapag magpapaprint pa ako, medyo malayo kasi kami sa bayan. At hindi ko rin naman naiiwan itong tindahan ko, kaya talagang gumagawa na lang din ako ng paraan para kahit paano mga mi is ma-provide ko nga ito sa ating small business. Kaya yung mga kinikita ko mga mi kapag nakakabenta ako is talagang binibili ko ng mga kagamitan ko pa. Alam naman natin kapag nag-i-start pa lang tayo mga mi is kailangan din natin mag-provide na mga kailanganin din natin. At syempre mga mi, hindi ko yung dinukot ng minsanan sa bulsa ko. Hinihintay ko rin talaga mga mi na nakakabenta ako bago ako bumibili ng mga gamit. Wala rin naman kasi akong puhunan sa ganito mga mi, kaya unti-unti ko lang din binubuo yung mga gamit. For me mga mi is nakakatipid ako kapag ganito nga yung ginagawa ko, yung ako na yung gumagawa kaysa nagpapagawa pa ako. At least naman mga mi is na-enjoy ko rin naman yung mga ganitong bagay. Alam nyo yun mga mi, yung na-explore ko rin naman yung sarili ko kahit paano. Ang totoo niyan mga mi ay nanonood lang din ako sa YouTube kung paano nga gumawa ng mga personal tags or mga sticker. Yun lang din yung ginagawa ko mga mi, nanonood lang din ako. Tapos kung kaya ko rin naman bilhin yung mga ginamit nila dun sa tutorial is binibili ko. Kasi syempre mga mi, magagamit nyo naman ito lahat sa lahat ng okasyon na gagamitan natin. Sobrang malayo na nga rin yung narating ko mga mi sa crafting business ko. Magmula sa mga hair clips, mga mi, mga hair ribbons is na-explore ko na nga rin papunta dito sa bouquets. Kaya yung mga binibili ko mga ganito mga mi, yung mga kagamitan natin mula sa printer, mga laminator, talagang gamit na gamit natin yan mga mi. Huwag kayong mag-alala mga mi, sa umpisa lang talaga tayo mag-i-invest. Pero syempre kapag nakompleto na natin yung mga materials, yung mga ganitong bagay, is talaga naman, nasa atin na rin naman yung kita natin. Basta ang masasabi ko lang mga mi, lalo na dun sa mga baguhan na nag-i-start pa lang, I think spirit lang tayo mga mi, tsaka paniwalaan natin yung magagawa natin sa sarili natin mga mi. Tayo rin lang naman talaga yung magtitiwala, unang magtitiwala sa ating mga ginagawa. Kung paano ko nga ginawa mga mi, ginawa ko lang sa Canva yung pinaka-layout natin. Sa Canva mga mi, madali lang din gawin yung mga ganyan. Simple lang din naman mga mi yung ginawa kong pinaka-tag natin. Pero kung wala kayong time sa mga ganito mga mi, ay ipa-flash ko sa screen kung saan kayo pwede mag-order ng mga ganitong tag or mga stickers. Basta PM nyo lang siya mga mi. Yun lang mga mi sa video ito. Salamat sa laging panonood. God bless. More benta to us.